gamutan ninyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi yan. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Handa na po ba tayo makinig sa salita ng Panginoon? Pansin niyo po ba na napakasiril ng ating gawain ngayong araw, napakatahimik, mukhang nakikinig po tayo lahat. Medyo napakapayapa po na makita tayo na nakikinig ng salita ng Panginoon. So, magpatuloy na po tayo sa pag-aaralan ng salita ng Panginoon. So, ang ating pong pag-aaralan, as Christians po, we are not living a perfect life. So, as Christians, dumadanas po tayo ng mga pains and suffering. God knows na bawat isa sa atin ay may pinagdadaanan. Hindi mo man ito maisambit sa kasamahan mo, pero alam ng Panginoon, di ba kahit na nga yung ang numbers ng ating buhok ay bilang ng Panginoon, yung pa kayang pinagdadaanan ng kanyang anak. Diba po? Are we suffering from physical pain? Nakakaranas ka ba ng pananakit sa iyong katawan, pagtaas ng iyong cholesterol, pagsakit ng iyong ulo? May mga nararamdaman ka ba sa physical mo na pangangatawan? Are you suffering from emotional, mental pain? Nagkakaroon ka ba ng anxiety, stress sa pag-aaral mo, sa pamilya mo, sa mga ginagawa mo sa buhay? Are we also suffering from financially? Nag-struggle ba tayo sa pagbayad ng bills? Nag-struggle ba tayo tulad ngayon, darating na naman ang pasukan? Nag-struggle na naman ang bawat magulang kung saan na naman nahanap ng pagbili ng gamit ng kanyang anak, ng kanyang pag-enroll sa paaralan? Kaya mga bata, do not waste this chance na makapag-aral kayo ng mabuti. Ang iyak ng magulang, katulad ni Sister Lorna kanina, no, nakaka-touch. Yung bawat iyak, patak ng luha ng bawat magulang. Are we suffering spiritually? Nag-struggle ka ba sa faith mo? Pinanghihinaan ka ba ng loob? Dumarating ka ba sa time na nanghihina ka? Diba meron times na nanghihina ka sa pananampalataya? Are we suffering from relationships? Nagkakaroon ka ba ng problema sa pamilya mo, sa asawa mo, sa mga anak mo? Diba meron tayong mga pain and sufferings na nararamdaman. So, sinabi po ng Panginoon, we all know that patience is a virtue. Ang pagpapasensya daw ay isang magandang virtue. So, kapag patience, nakaangkla ang understanding. Kapag patient ka, nakaangkla ang love. Kasi kung hindi ka nagiging patient, halimbawa na lang sa asawa mo, hindi ka nagiging patient. Pag patient ka sa asawa mo, meron understanding. Kasi naiintindihan mo kung bakit nangyayari yung gano'n. Bakit niya kailangan gawin ng gano'n. Instead na magiging galit, magagalitin, try to understand, try to love, bakit kailangan mangyari yung gano'n, bakit nangyayari yung gano'n. So, atin na po tayo dumako sa ating pag-aaralan. Sinabi po dito na patience and suffering. Pagpapasensya sa kalagitnaan ng paghihirap. So, sa Santiago 5:7-8, pinag-aralan po dito, ay sinabi po dito ng Panginoon ang tungkol sa parable of the patient farmer. So, ito po ay yung parable ng mapagpasensyo pagsasaka. So, sinabi sa 7, mga tiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa ng may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang unang maaga at ulit. Diba? A farmer is a good example po ng pagiging pasensyoso. Ang isang farmer, nakaka-experience po siya ng long suffering, mahabang pagsasuffer. Imagine po, di ba, hihintayin mo ang time, hindi naman kasi all year round, pwede kang magtanim ng isang klase ng halaman. Kasi meron tag-ulan, may tag-tuyot. So, ang farmer daw po, siya ay nakaka-experience ng long suffering. Imagine mo, kung ikaw ay hindi makakapagtanim dun sa panahon na, for example, dun sa tag-ulan na May, June, July, hindi ka makapagtanim, saan ka kukuha ng pagkain mo? Saan ka kukuha ng pagkakakitaan mo? So, ang farmer daw po ay naghahanap pa. So, hahanapin muna niya yung date kung saan siya makakapagtanim. And then, magtatanim siya. Pagdidiligan niya, tapos gagawin niya masaka. So, maghihintay pa siya ng matagal na panahon bago mag-grow yung mga plants. Bago mag-ani. So, nagpipray ka ng ulan. Huwag naman yung tamang ulan lang. Huwag yung sobra-sobrang ulan. Kasi pag sobra-sobrang ulan, ang tendency nun, masisira ang iyong pananim. Kapag
Kristiyano, huwag tayong tumigil sa paggawa ng good deeds. Tulad ng isang farmer na nagsasuffer ng mahaba sa paghihintay na ma-harvest ang kanyang mga pananim, tayo din po mga Kristiyano, maaaring hindi pa ngayon, maaaring hindi pa bukas, pero huwag ka lang tumigil, hindi mo pa panahon ngayon, huwag kang tumigil sa pagtatanim ng good deeds, huwag kang tumigil sa paggawa ng mabuti, huwag kang tumigil sa pagbibigay ng iyong tithes. Kung hindi mo pa nararanasan ngayon, ipagpatuloy mo lang kasi in due time, maha-harvest mo yung panahon na bibigay para sa iyo ni Lord. So sinabi nga po dito sa 8, mga tiis din naman kayo, pagtibayin nyo ang iyong puso sapagkat ang pagpirito ng Panginoon ay malapit na. So kailan ka titigil pag malapit na yung Panginoon? Titigil ka ba kapag halimbawa, nagbibigay ka, tapos bigla kang tumigil, what if dun sa pagtigil mo, dun dumating ang Panginoon? Kaya dapat, patuloy lang tayong gumawa ng mabuti, di ba? Tulad nga po nung nasabi kanina, hindi dahil tayo ay Kristiyano, ligtas na po tayo sa anumang pain or suffering. We also, as Christians, we also suffer from pain and trial. So, sinabi